sulod ang mga ako sa nagabo na naubos ko nito na kung yung secondary yun. Kahit ang malakas sa mga bata, grabe ko na ako, karahan ako si very high blood. Nag-atipol kami sa ko. Wala kailangan ng kaon sa ko, hindi na makawang patay ka. Pero kung yung nag-atas ang Diyos ang pagkaon ka, noon na, praise God. At isip ka na, sa nilakad ka sa Diyos, na mamagakas sa initiative, na kung hindi na makawang patay ka. Pagkatapos siya ang mahuway, sa inong tubig, kung ano ang alat ng pagkaon ng atas ng Diyos, kaya kung katanang, praise God. Salamat ka sa klase, may na nag-adikit at daw, pag-abot ng siya sa silong, sila ang malingkit. Isang naman si Pipit niya, hindi na pagkala, tumulong sa mudra, sila malingkit sa amon. Alam na ako, praise God, at ang duha ka bata, so salamat ka sa akin mo kay si Abin, si siya yung tunay sa amon, pagkat kong purpose sila, nagkaligaan mo para sa amon. Dalay ko ng Diyos. Ako nabilin ako, praise God, ang duha ka gawin ginawa, napungko lang ko sa Lord, ikaw, ang may control sa talaga. Wow, mga palibat, praise God. Itatlo ka na ito, hihilhakan na bonus sa ako. Kasi sa train na ko, kung kailangan namin pa ako, wala ko sa may mga so, pamilibigit ko sa ako na matatahan. Sa Bible video, sa parang matatabo sa ako, kung tinyo ko sa kalakas sa Diyos, Diyos na natin sa bigat. Salamat sa mga tulong sa Diyos, sa mga lifestyle ni Pastor Diyos, sa naratak sa lugang pusok sa aking pinapakto sa Diyos, sa mga mensahe, sa mga message na Pastor Niel, mga melodies na Sir Tuto, sa mga kauturan, ang mga nagkakakag ka lugang pusok, kami natahigit ako sa buha ka at now, ipanganak sa sandaigit. Praise God. Ang mawalik na siguro, kung sinigla ka ng galit ka, hindi ka pinapal sa imo, at kinagigit sa galit ka. Parang nasa niya para sa siya, kung lumalapok, ang mga siya sa imo lugar, ang puso ko lang po sa ulo mo lang, ang ulo mo, praise God. At sa ulas ko sa CR, nag-aan ko ang Lord. Ito ang mahal sa akin. Salamat sa lapulong sa Diyos, sa Philippians 1, ang Diyos aton narangpan, aton kusok, at aton lumabig sa tanong, pipit amin kanila na ito ng Diyos. Nagpasalamat kita po sa buhay na kasi kita na, wala sila nagdiwag sa amon. Ay ang amon pinagulong, kayo tulungan, praise God, kasi para matulong kami, praise God. Kami lang na matumato sa kamong gulong, ang limang kakalamansin. So, pagka nagsabsay na ako ng mga lapna, kapag kumama ng aking technique, ang pagkatindo, ang kumayang talaga. Dahil kasakit sa nato niya, hindi ko katulong. Alam mo talaga kung magkatulong mga tutulong sa sumunod. Praise God. Pero salamat sa Diyos. Talagang ang tulong. Kaya salamat ang tulong. At Pastor Neil, praise God. Maraming natutulungan siya at sakit nito kamay na lang, praise God. Paamin na yan. Salamat sa Diyos, salamat sa inyo na Praise the Lord. Hallelujah. God is good all the time. Amen. Praise the Lord. God, ako niya to. Brother Mikey.
po. Marami kayong po. Praise the Lord. God is good all the time. Nagagawa po po. Kaya sa pandi sa Pilipos 2:13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang inyong kalooban. Amen? Kalooban ng Diyos na tayo ay victorious na mga Kristiyan. Amen? Ang anong sakit sa puno ito kahit na talagang napakatindi ang pertikaalang anong kapait. Pero ang Diyos, pinipita na niya ang ginano profesional. Una na pasalamatan ko kay God sa provide, isip pa na nagabot na ako na speak. Nagwa ko sa LTO, na wala na, pusto na. Pero bago wala ang pusto, hindi ko wala na propose ko na siya. Kinagahan sa Ginoo sa sa katumanan na magiging mayroon akong magawag sa non-pro, kahit ang program sa status na pumahan sa Ginoo ng lisensya. Praise the Lord. Kaya ba sa gusto na kung anong buot natin sa kinabon natin, kaya tayo sa Ginoo sa atin, basta ang ating maging matinumanan sa pag-isa, ilang sa dito tayo. E may kailangan ko ang daw sa akong kabuhay ng Diyos, sa iyang malang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Kasi nga agad na ako pagpasalamat kay Sister Vika. Ay birthday na itong surprise. Praise the Lord. Ngayong araw sa tanan. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko din ang Ginoo na maayo din siya sa akon. Kadayon siya nakakasandog ng tuwing sa gihapon. Pinapasalamatan ko siya kay siya ang Diyos na nakakasandog adlaw-adlaw. Siya ang Diyos na nag-aayos ang tanan ng dalapitan. Siya ang Diyos na naghahatag sa aton sa proteksyon. Kaya pinapasalamatan ko man siya na wala din siya nagpabaya sa amon o sa aton mga apo. Padayon siya naghahatag sa aming usog. At siya ang Diyos na nagasupply sa tanan ng mga pagpinanggan. Praise the Lord. Ang tanan atong ginabalik na pasalamatan dahil sa aming pangalan ng Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi sinihaga akong dahil na tungguin na Diyos na alisa. Kasi ang mga lakpak, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Akong ginagawa sa murali ang ating victory report na ginakatag ko sa akin sa praise the Lord. Praise the Lord! Palagpakan na natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah! Palagpakan ito sa praise God! Hallelujah! Amen! Praise God! Salamat sa Ginoo na pilipas sa mga may ang bisita. Praise the Lord! Wala no? Amen! Praise God! So, magkakatingin sa tulang to, mga pagkakag sa ako na tithes and offering. Praise God. Hallelujah. Pinagisingin. Pasalamatan natin ang tubuhin ng Diyos sa mga pagkitalo sa ating kinabuhi at sa mga trabaho na ato na buhat sa gawang ng tanan. Sa taginaan niyo kamo sa pagkindo. Praise the Lord. Hallelujah. Magka-pray kita sa tithes and offering na ating kung itulong sa inana. Labi pala ang kagamhanan ng Diyos para makamay. Bilang puso ka ng Diyos, ang napagpasalamat namin Ginoo imo na pinagisa sa lapian ng bahay Ginoo magatuto lalungan katawan ng Diyos. Halin sa gamay ng trabaho, pagkato sa dako ng trabaho Ginoo, amon kayo ng pasalamat ng Diyos. E bless mo minapanulanan Ginoo,
Hallelujah, i-bless mo takot ng hinatawag ng Diyos. Hallelujah, panalanginan mo, mga makinarya, sa nakatimbang sa iyong pangbuhian, mga pag-opisina, mga pag-drive mo, o mga pag-negosyo ng Diyos. Dalangin ka, Lord, sa mga katapusan ang ibalingan para sa ito mo. Hallelujah, ikaw kami ang blessings mo. Sige, mapili mo kay kalibutan na padalo mo sa pinunay mo. Salamat mo, Diyos, pag-aampil mo, pagtabol mo sa ibulangan na gamitin mo dito. Ang among hinabalik, ang among mapagpasalamat at patimanya at mapaghala sa ibulangan ng pangalan sa pangalan ng Jesus. Amen.
Let's read the word of God. In the book of 1 Kings chapter 8, verse 6. 1 Kings chapter 8, verse 6. The words of God says, "And the priest brought in the ark of the covenant of the Lord into his place, into the oracle of the house, to the most holy place, even under the wings of the cherubims." Praise God. In 1 Corinthians chapter 6, 19 and 20. 1 Corinthians 6, 19 to 20. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own, for ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. For you are bought with a price. Last verse in Proverbs chapter 3. I hope every one of us is so familiar with this verse and mostly memorize this verse. Chapter 3, verse 6. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Praise the Lord. You may now be seated. Everybody says, praise the Lord. God is good. And all the time. Amen. And he is worthy to be praised. 1 Kings chapter 8. Chapter 8, verse 6. Praise God. Sa book of Proverbs, hallelujah. Ganda mo na ginamorning session. Brother RV, next Sunday, hindi mo pong gano'n. So sabi ni Pastor na preach today, kaya kasi next Sunday, isa na lang natin, hindi ka naka-preach. So I grab this privilege. Amen? Praise God. Hallelujah. Sa book of Proverbs, he who finds a wife findeth a good thing. No? So, talan na nakamin nyo. Praise God, nangian inyong asawa diha. Sabihan nyo, I found a good thing. Praise the Lord, no? Kahit may social distancing ko naman, maabot na naiya. Praise God. And then, ang asawa naman, hallelujah, we as wives, praise the Lord. Sinipa ni Brother Ramon, pinakalagitan sa first kanila lockdown, how many months ko siya na nagasimba kita na dalawa divided ang session, no? Kaya guys, it's kapulan to, dugay to, hangtod na we know how much you love and how much you care, Pastor Neil. And I'm so blessed sa tanan na nagapalangga sa atong pastor, si Brother Ramon. Siya, Brad, kapoy ganit ni tapos simba, nakapugo na kami, napamati na kami, ikaw pa nga magwari ka kaduha. Isa ko na lang ginato na, Brad. Kaya para hindi po kayo kamatamaan. Praise the Lord. So this time, hallelujah, nagbalik ka po ng lockdown, tagduwa na po ng session. So, hindi na ito makita na kita bilang asawa, we have the purpose. Amen? In Genesis 3:20, if I'm not mistaken, or 2:20, ang Ginoo nag-create sa ato to be a helpmeet. No, mga asawa, to be a helpmeet. Not helpmate. Isang asawa nito na, hindi siya nakalagay na helpmate, but helpmeet. Pag sinabing helpmate kasi, katulong, no? Okay, so, minsan natatayo ang mga asawa, ako natiglaba, tigluto, tiglimpyo, tanan, tiglatsa, guys, dahil mo taktik or katulong. Pero kahit kita ba ninyo, trabaho na ito na. Di ba, Sir Jules? Hindi ko tagihapon.
ninyo. Praise God. Hallelujah. Pero, let's differentiate helpmate between helpmeet. Pag sinabing helpmeet, ayan ang helpmeet 20, no? Hindi lang katulong, but in Filipino, katuwang. Oh, iba ang katulong sa katuwang. Katuwang means partner. Amen? So, as wives, we have our ministry at help needs sa atong bana. Katuwang po tayo. Okay? So, pag sinabihan kayo na, I found a good thing, ato ba kayong bana sabihin niyo, thank you. Yan yung bana rin, thank you. Thank you that we are your helpmeet in everything, partner in the ministry, at sa panginabuhi. Amen? So, parapakan na ito itong buhi ng Diyos. Praise the Lord, praise the Lord. Back to the words of God, mga intro na ito. Okay. Sa ating ibasa sa 1 Kings, chapter 8, verses 6. Lalo kung kamo sa title or sa tema na nagkaingon based sa verse 6, no? Sa tema na nagkaingon, how do you value God in your life? Amen? How do we value God in our lives? Or in your life, how do you value worship sa inyo o sa atong kinabuhi? Come on, let's clap our hands for Jesus. I do hope that kayo nasawa magpalakpak para sa ating Panginoon. Amen? Amen! Come on, guys. Diyos siya sa tanan ng mga Diyos, Ginoo sa tanan ng mga Ginoo. Hallelujah! So, walang rason na rin natin siya masimba. Praise God. Para na punta. Now, praise God. Ang Ark of the Covenant, during ang panahon na wala siya nabutang in its rightful place. Amen? Pero, sa panahon na nabutang na siya, praise God, hallelujah, dito sa templo, hallelujah, and the people of God, for the Israelites, they didn't refer it as an object na ang Ark of the Covenant na pwede lang tabi dyan na lang muna. No. But they give this a high regard, as they said, the Ark of the Covenant is the dwelling place, or this is where the presence of the Lord dwells. Amen? So kapag ang presensya sa Ginoo na nagapuyo, something very high ang atong pag-value ni ini. Amen? Praise the Lord. That have we noticed in verse 10 and 11, the same chapter. After nga ang mga pari or priest ang tawag sila na sacerdote sa Cebuano, praise God. After they came out of the Holy of Holies, no? Paggawas nila kayo sa templo, after na nabutang na ng tabernacle of God, they came out from the Holy of Holies, halos hindi sila makatindog, halos hindi sila makaminister sa katawan sa Diyos because the dark clouds, the thick clouds surrounded the temple. Or the glory of God filled the temple. Amen? Pero before that, balikan natin sa verse 5. Nakalagay din sa verse 5, they offered sacrifices to the altar of God. That offering cannot be numbered, so cannot be imagined. So kung sa kadamo, hindi din na mabilang ang so much offering na gihimo sa katawan sa Diyos. It may be a ram, a goat, or a sheep, whatever na hayop kayo lang gidala. Hallelujah! Let that be offered as sacrifices. Amen? So that's why nahimuot yun ang atong Ginoo sa ilang gihimo. Offering na you cannot imagine. 3-5 kababoy ngayong ihawag sa birthday, maglingo-lingo ka na. Amen? Kasi bonggang-bongga ang birthday ni Kyle, dako kay Nixon. Okay, ano pa? Bonggang-bongga dyan. But how much more ang nakalagay dyan? Cannot be told nor numbered for multitude.
sa atong buhiga Diyos sa temple. Come on, praise the Lord! Hallelujah! Ganun din sa atin. If we give high value sa atong pagpangalagad sa Ginoo, praise the Lord. We give ourselves a living sacrifice. Pumunta tayo sa church. Sa iyo pa, amen? Praise God. Sabihin mo, pag matanong, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. I will go to the church. I will worship the Lord. Forsaking ko ang mga negosyo namin. Forsaking ko ang mga trabaho. I want to praise the Lord this morning with all my heart, with all my soul, and with all my mind. Praise God. When the people have come into unity and worshiping, forsaking other thoughts, forsaking other imagination, then the Lord can behold His glory. The Lord will give for us His Holy Spirit in our midst and saturate our lives. Come on, let's clap our hands for Jesus. Hallelujah! We came, ang iba sa nila masahe, ang iba gisundo, ang iba nag-appointment, ang iba nag-trabaho. I know that business here, business there, but we are here in the church, forsaking everything because we want to please and magnify our Creator. Wonderful Jesus, hallelujah. Praise God, hallelujah. Allow me to bring to you in this journey of sacrifices. Sacrifices to sacrifices to sacrifices. Praise God, hallelujah. This is a journey. Kaya samahan niyo ako. Ipakabya ko dyan sa prayers. Amen? It's not all about me. It's all about Jesus. Why we're standing here, it's because we want Jesus to be pleased in our hearts. Praise the Lord. The way you worship Him, the way you worship, the way you clap your hands, that's the one way to please your Creator. Praise God. Hindi sa iyo, hindi gusto sa Ginoo. Na magbuo siyang presensya. Praise God, kung open heart kita na mag-worship sa iyo. Disregard kung sino man nagatayon siya nagadala sa puno sa Diyos. Ang atong ginadala puno ba sa Diyos? Amen? Praise God. So allow me to bring to you into this journey of sacrifices. In Genesis chapter 3:21, back to the Garden of Eden. Nagkasala si Adan at si Eva. Amen? Hallelujah. So nagkasala sila because they ate sa forbidden fruit na na-open ng ilahang panguna-una. Praise God. Hallelujah. Sabi nila, di ba? Na-open ang panguna-una. Nagtagog sila kay nakita nila na naked sila, pupo sila, nahuya sila silang pagalingon. Praise God. So kahit na ganun ang nangyari, praise the Lord, hinanap sila ng ating Panginoon. Amen? Sabi ng Panginoon, Adan, Eva, where are you? Praise God. So sa nakita ni nabanal sa Ginoo that they committed such sin na putol, praise God, ang relasyon sa tao sa Ginoo. Amen? Praise God. Naputol. God cannot commune with sin. Praise the Lord. So anong ihimo sa Ginoo tungod kay nanako na ang iyang ihimo na tao. Nahuyak na kay nakasala. God, praise the Lord, reached down to this level and God clothed them. Kanang skin covering, no, kanang damit or kanang panit sa hayop. Nagpatay, of course. O sa pandemya, kuha sa Ginoo ang panit sa hayop kung wala niya ikipatay. Amen? That animal has to die and that blood has to be shed. Praise God. As a sacrifice, praise the Lord, para makuveran lang ang iyang mga anak. Para mabihisan, makasanila lang ang iyang mga kapatayahan. Pinalanggang ng mga anak. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. That is the necessity of sacrifice. Kinahanglan himuon gid sa Ginoo to preach
makita. Gusto sa kaway, upahan ka. Gusto niya open, pakita-kita sa cleavage. Ang mga gusto sa kaway. But God, hallelujah, He killed an animal as a sacrifice. Kaya gusto niya na tabunan, mabisihan kita sa sakto. Amen? Praise the Lord. Kasi sa Ginoo na nakaito ang atong sinina. Praise God. Hallelujah. Now, in Genesis chapter 4, Abel's offering. Bakit i-honor or i-accept sa Ginoo ang offering ni Abel? Who was Abel? Abel was the son of Adam and Eve. Amen? Nag-offer si Cain sa iyahang first fruit. Nag-offer man si Abel sa altar through blood sacrifice. Pero kisa i-accept, kisa i-receive sa Ginoo. Di ba kay Abel? Why? Because Abel was so observant. He was a keen observer. Nakita niya kung sa kapilinhon ang dugo na magiging sacrifice. Amen? Nakita niya kung sa gihimo sa atong unang ginikanan, sa atong parents sa kaso na ang Ginoo. Nag-value niya ang sacrifice na buhi at tubangan sa tubuhi ng Diyos. Kaya yun ang accept sa atong Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. Then, tayo rin as parents. Praise God. Nakita na. Maybe, yapay na niya dalang niya ba as his parents. Praise God. Na ano ang isunod ni Abel. Kita niya po as parents, whether you like it or not, we are a teacher in our family. Amen? Teacher ta sa atong pamilya. Although you are a businesswoman, a CPA, an engineer, a doctor, a nurse, pero kung apos sa pamilya, teacher din ta. Pag sinabi mo pag Sunday, wake up kids! Paano na niya anak? Magsipat ka sa Ginoo sa iyo ang mga mata, kaya manimba ka sa tuboy ng Diyos. And consciously or consciously you are teaching your child to go to church. Amen? Praise the Lord. During mealtime, mag-pray before mga on, nag-pray ang tatay or ang nanay. You are teaching your child to pray. Praise the Lord. Come on, let's worship the Lord. If you agree with me, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Pag sinabi ng anak, Mommy, I don't like the Sunday school teacher. Boring. Tapos sakyan mo siya. Bitaw na, mautag niya isa. Makatulog mo. Ayaw. Why? We are teaching them also to disrespect the elders, the deacons, the Sunday school teachers. Especially, ako may makita ko ng family dito sa church. They never mention or backbite any pastors in front of their children. Why? Kapag marinig ka ng mga bata, gilipag din mo ng pastor, gilipag din mo asawa sa pastor, anay mo, you are still teaching them. Nasabi pagkako nila, they are not pastor lover. Kundi magiging pastor, persecutor sila. Something. And they are not your blessing. Kasi nagtulog kita gihapon. So we must be mindful, amen? To set our child, our children as a good example. Come on, let's praise the Lord. Hallelujah. Let's praise and magnify Him. Hallelujah. Praise God. So be careful what you have uttered. Kung ano yung nahambal. Kung meron man na kailangan mo talagang nakasawadyod ka, then keep it the two of you. Huwag niyo yung parinig sa inyong mga anak. Sa inyong mga apo. Praise God. Kaya naman, someday, himungunin na nawala ang blessings sa pamilya. Praise God. Hallelujah. Sige pa rin manuboy. Paasumbaga na kong mayor, hindi na din ang pastor. E kung makasalaman na itong pastor, praise God, ara ang Ginoo mo na sa iya. Hindi kita. Amen? Praise the Lord. Now, praise the name of Jesus. In Genesis, in Exodus chapter 3, verses 4 to 6, that is the story of a burning bush. Diba? Yung burning bush. Sino yung nagsasalita dyan? Si God, Jehovah, Yahweh. Amen. The Old Testament, kasi wala pa siyang pangalan. Praise God. Okay na kayo dyan sa labas? Say, praise the Lord. Amen. That's it. Praise God. So, burning bush,
tinawag ni Yahweh, ni Jehovah si Moses. Nagtawag siya, nag-create siya sa something extraordinary na makapture ang attention ni Moses. And exactly, na-capture yun ang attention ni Moses. What's that? A burning bush? Kahoy na nagasilaab. Kung magsunod tayo ang kasunod, grabe pa nung luminday, hurot na yun, ugdaw na ubos. But that's burning bush, nagatilaab, nagasigal, nagasunog, pero wala nagahurot, hindi siya maubos. Something very extraordinary thing na ginawa ng Panginoon to catch your attention. Now Moses turn aside o hindi niya ang burning bush. Now, doon nagkaroon ng chance sa Panginoon to talk with him. Moses, sabi niya. Then Moses said, here I am. What a very good answer. Kung tawag na si Ginoo. Amen? Then you're going to say, here I am, Lord. Praise God. Come on, let's praise the name of Jesus. Hallelujah. That's so, how much He gave for His people. Narinig niya kung paano sa misakit sa Egyptians, sa Israelites, na ang ilang affliction na kaabot sa atong Ginoo. And so He made another plan to reach out His people. Sabi kay Moses, you have the great calling. Dahil mo ang mga katawhan ko out from the Egypt, from the hands of Egyptian. He appeared as burning bush from the altar to the burning bush. Now in Exodus, excuse me, in Exodus, hindi ko lang sa di para. Praise God, kulang na dyan, no? Praise the Lord. In Exodus chapter 12 and 7, notice, praise God, it talks about the blood on the doorpost. Praise God, no? Ang protection sa Ginoo, hallelujah, niya po, ninaog anto dito sa doorpost. O sa siya, anong pahira ng doorpost? Praise God. Kaya para pag-abot sa spirit of death, praise God, na magpatay sa mga firstborn sa Egyptians, mas spare ang iyang mga katawhan. So, kinahanglan ang shedding of blood, pahiran ang magpatay sila o kayong ipahid sa doorpost for their protection. Ganon din sa atin kapag may mga sangot, anong ginagawa natin? Kailangan ta makasunog sa pangalan ni Jesus for our protection. Praise God! Hallelujah! In Exodus 13, praise the Lord. So 13, Exodus 13, nag-appear po ng Ginoo. That burning bush, that blood in the altar, that fire in the altar, that burning bush, that blood sa doorpost. In Exodus 13, nahimo na po siyang pillar of fire. Why? Sa ilang journey to the promised land, dapat sila mga kalaban physical, kalaban sa katugnaw. Then God made or formed Himself as a pillar of fire. For what? For our or for their protection. Amen? So grabe kitang Ginoo, He is working. He is yearning to be closer and closer to His people. Praise God. Then follow me through this journey. Praise the Lord. Now, from the altar to the burning bush, from the burning bush to the doorpost, and now the pillar of fire. God's protection nag-surround sa iyang katawan through pillar of fire. Praise God! Hallelujah! Come on, let's praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! God is working closer and closer to His people. Hallelujah! Praise God! Now, in Ephesians chapter 2, 12 and 13, that at the time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, strangers from the covenant of promise, having no hope, without God in the world. Without God, wala tayong
Amen? We are excluded from the citizenship of Israel. Huwag yung tayo nabo. Amen? Pausata naka-appeal, naka-ambit, praise God, sa tuwing na Diyos sa iyang dugo. Hallelujah. In verse 13, but now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off, malayo-malayo tayo, amen? Are made near or are made nigh by the blood of Christ. Woo! Come on, let's celebrate! For in Hebrews 9:28, so Christ was once offered to bear the sins of many. Jesus died once and for all. Hindi lang para sa Israelites, but for all people in the world, the sins of many, and without, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Praise the Lord, hallelujah. But now in Christ Jesus, meron na tayong connection. Yung bridge, no? Na lalabag, na putol. Praise God. After na nagpakamatay, He offered Himself to the cross of Calvary. Meron na tayong connection. Through what? Paano? Gusto sa Ginoo ma-apply ang iyang blood sa matag isa sa aton. Praise God. Back to the Garden of Eden. Man or men chose to sin. Ang tuong tao ang nagpili na magpakasala. Amen? Remember the prodigal son? Upon waking up, pag mata niya nagising siya, naaral na siya sa pig pen. Naaral siya sa pasungan ay sa lamawan sa baboy. Praise the Lord. Woo! But, stop or quit saying, he fell into sin. She fell into sin. Nahulog siya sa pagpakasala. Nahulog siya sa pagpakasala. No. Long time ago, this prodigal son rejected his inheritance, rejected the love of his family, and go on his own way. That's why, nahulog sa lipusa, pagka walang-wala na. Maybe, matingala lang tao si Juan na wala na sa church. Bakit wala na siya? Is that sudden na nagkasala siya, nahulog siya? Maybe he decided not to go to church every Sunday. Maybe he decided not to give his tithes anymore. Kaya nagiging pogo na siya, public na siya. Wala na siya naka-bless. Wala na siya atang-atang. Maybe he decided not to pray. Maybe he decided not to read the Bible, the Word of God. And, yan na lang nasakwan, layo na kayo siya sa ating buhay ng Diyos. Is an inch, moment by moment, ngayon mo lang ginahimo. Imo na lang niya wala ka na sa presensya sa atong buhay ng Diyos. And don't you know, away apart from the presence of God, we are not secure. Wala depend na siguruhan. Kung magpagawas ka sa church, magpalayon ka sa presensya sa Ginoo. Outside, wala tayong tunan, wala tayong pader, wala tayong pako, amen. And we are very much vulnerable sa target sa power. Ngayon, wala ka na protection. Easy. Gusto-gustoon ka sa kaaway. Hallelujah, praise the Lord. Come on, let's clap our hands for Jesus. Sin is a choice. Piliin mo yan. But one thing good is that salvation also is a choice. Choose you this day whom will you serve. Salvation is a choice. Kaya, nang nangyari sa prodigal son, kahit nawasak na siya, alam natin ang story behind it. He said, I will arise. I will go back to my father's house. No matter, kahit hindi na ako piliin o tawagin anak. Basta makabalik lang ko. Kahit magiging one of his servants na lang. Amen? That is his choice.
decisions. Come on, let's glorify God. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Choose you this day. Salvation is a choice. Praise God. Back to the Garden of Eden. Man chose to sin. The relationship of man to God was cut off. God cannot fellowship to sin because He is a holy. He is a holy God. Our God is an omniscient, one of the best characters of Jesus, of our God, because He is an omniscient. When we say omniscient, He is an all-knowing God. He knows your very beginning and He knows our end. He is the Alpha, the beginning. He is the Omega, the end. Amen? Praise God. Long time, alam niya na ano may alam niya na. Praise God na magkasala ang tao. Praise the Lord. Hallelujah. And same for us parents. There are times talaga na we have to say no to our children. Kasi alam natin, bilang parents, na hindi siya ikanaming sa ila. Ngayon, sometimes mo, sakit man, masabing no, kasi masaktan sila. Sinabi, Mami, magpunta-punta ako matulog, gabi na. Siyempre, tinatawag mo security, safety sa mga anak, babae. No na, matulog ka na dyan, gabi na. Some other time, dabog-dabogan ka, pagkagaling ka tinggan, bahala na, basta, you say no. Kasi alam mo, as parents na malilikado sila. Sometimes, little kid, magsabi ang nanay, stop running! Hindi makita sa bata, pero kita sa mama, sa papa, na ay sakyan ang ganda-ganda padulong. So, we as parents, ayaw din natin na ma-endanger ang kinabuhi sa itong anak. Kaya, you have to make a plan for salvation of your children. Sabi pa ni Ate Del, kung bakit ko sabi niya, Lord, nang ako'y ask favor sa inyo ni Pastor Lee, duha ko ni Pastor niya. I-chat niya ko, kung bakit ko pasok sa ask favor si pangutang, o may kwarta, may pautang, kung bakit ko ani. So kaning ask favor niya, siya, Lord, pwede ba may balik na ko dila si Kent sa inyo? Kaya ako, ngayong term, akong iparihap. Kaya, rehabilitation center dili. Ako iparihap doon akong anak. Kaya nakita na ako nung dili. Isabay na ako siya sa online ninyo na simba dyan. Nasimba dili, grabe revival na mo. Pero ako anak ko kayo doon. Nga naman, grabe na iyang power siyang barkada sa iyang kinabuhi. Ingon niya sa 10 na mga barkada, tulo na lang sila ang may anak. Ang pito nakaanak na yun, grabe. Tapos ingon niya, Lord, ako anak, nahubog na kayo yung kasi ganyan na diri. Lord, bisan mingaw, bisan sakit ka, palangga ka na si Ken, mapugod. Palangga ka na si Ken, pero bisan mingaw, Lord, pero mas palangga na ko, akala sa akong anak. She followed Master soul of his son. Of her son, kaya sabi niya, I will let them go. Ibalik ko siya sa bagger, kasi kabalo siya, basta dili siya. Imaya sa Ginoo, matulit si Ken, kag mapalapit. Tiyak balik sa tungkulin ng Diyos. So as a parents, kailangan you have to make plan of salvation for your children to secure the life, the future, and the soul of your children. Sometimes wala na yung nanay, wala yung tatay. Ang mga lola, you have also the great role of your grandchildren. Kapag mamatik na ninyo ang inyong apo na murag ni Hinhin or ni Huyang, ayaw na nagpagugay-gugaya. Bring him to church. Hindi pwede iwan mo siya sa balay. Kaya naman, daghan kayo mga bad influence sa gawas. Dahil na sa church, that's a deception. Dalawa lang din ang ginamot sa ginawang gender. Amen? Lalaki lang ang babae. Wala yung third sex. Dapat beliefs naman kayo ni Pastor Lee. Huyang ng mga youth, tingin. Pero sa sige kitala sa delikada sa church, sige na yung ipapat sa presensya sa Ginoo. Karon, baskog na. Maskulan mo na, hindi na hindi. Pero kung hindi mo na pasaktan, ilayo mo na, hindi mo na talon. Sa mahita
children. Come on, let's praise the Lord. Hallelujah. Wala na namin longing kanin. Praise God, we are living on a society that don't want responsibility. Ayaw na society ngayon magkaroon ng responsibility. Pastor, idisiplinahan si Carlo. Dili na siya, Pastor, okay, hindi ko nakakain. Ikaw, disiplina, Pastor. Prayer warriors, deacons, elders, kamu disiplina sa mga anak mo. Wag kita sila sa church Sunday lang. Kamu pinag-oras sa balay. Wala siya nagkakasin sa Holy Ghost. Don't you know that Holy Ghost is very important? Hindi mo siya silyo sa kaluwasan na we believe na kung walang taani, di kita ka-rapture. Amen? Kasi ang sabi ng mga pag-ambag ni Martha Taylor, wala kay Holy Ghost, kaya hindi kita kauban sa rapture. So, kung nakita niyo ang imong partner sa kinabuhi, ang imong pana o imong asawa, imong anak, wala pa ka sa Holy Ghost, ayun na muna ta si Sister Melody Manglihan sa anak, ang social distancing pa naman, bawal tamutak sa iba. So, ikaw ang nanay, ikaw ang tatay, ikaw lihan sa imong anak, na maka-receive siya Holy Ghost. Come on, let's glorify God. Hallelujah! Huwag na hintayin si Pastor Will sa alaghan ko, sa atong pastor. Kisa pa man, we are the extended hands of God. When you lay hands to the sick, when you lay hands to your kid, isipin mo na ikaw itong extended hands ng Panginoon. Praise God. Na-bless ako sometimes si Pastor Dudes. Naku kayang burden kay Bembe. Kinipas niya. Nga kinala si Bembe makalasip ng Holy Ghost. Kinala si Bembe ma-refill sa Holy Ghost. Then, libre kayo po si Bembe. Grabe na ka-worshipper. May burden ang tatay. Huwag natin ikasa sa ibang katapat o sa ibang na youth. Imo na anak. Amen? Imo na apo. Ayaw na ihatag sa kaaway. Praise the Lord. Kinahanglan we have to secure the plan of salvation for our family. Come on, let's glorify God. Praise the name of Jesus. Hallelujah. I feel the power of the Lord. Amen. In this place. So wonderful. Praise God. Hallelujah. Just like our Father, the God Almighty, the parent of us all. In Revelation 13:8. What is written in Revelation chapter 13:8? He was the lamb slain from the foundation of the world. He was the lamb of God that was designed and purposed to heal that breach. And who was this lamb that we're talking about? Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Sining sa Ginoo. From the very beginning, nangandiyan ko yung Diyos, He said, He was in the mind of God. When God said, I'm going to create a body that I'm going to inhabit, I'm going to dwell in. Kanang lawas is Jesus Christ. Because Jesus Christ and the Father and God is one. Amen? Kanang lawas, gusto niya magkaroon ng body and blood. Praise God, para ma-sacrifice, ma-offer once and for all of us to gain salvation. Praise God, na sa huna-huna sa tubig ng Diyos. And that to be a sinless sacrifice to heal this breach. Breach kanina putol na agreement, kanina putol na relasyon. Praise God, between man and God. Before we ever sinned, Jesus was designed and purposed to heal that gap. That's why in Hebrews 9:28, hallelujah. Let's read again. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for Him shall He appear the second time without sin unto salvation. Praise, that's why, praise God, once excluded, karon meron na tayong access. Jesus' death on the cross bring Him closer to us. Amen? He wants the blood to be applied into our hearts. By what? By obeying the gospel. By obeying the message or the plan of salvation. What
value your worship? Na nang mapaimutan na ito ang Ginoo. Pag sinabi mo, Lord, I love you, I want you, I love you, God. Pero hanggang dyan ka lang, dito ka lang, Lord. Huwag mo akong pakialaman sa buhok ko. I wonder yung mga bato-bato sa lalim na patamaan mo maralit, ha? I wonder yung mga babae gusto maiksi ang buhok. Yung mga lalaki gusto makapat na natalit-talit ng buhok. Sabi pa rin pa sa'yo, magpapala na lang mo. Oh? Asa man ang iyong, how do you value your life as a Christian? Lord, gusto kita, Lord, pero dito ka na. Yung pagbigay ka ng offering, sobra lang. Noon, ganun ako kasi hindi ko maintindihan. Pero yung naintindihan ko, how much you value your giving. Grabe! Yung Claudia Franklin, hindi ako mabusa ng pera. Isa ginagawin na po na ka. Diba, Sir Diyos? Kasi pag-atag ni Pastor na sa kuha, ako rin na siyang kuhaan. O pang-offering na Sunday. Sa oras na kung sa'yo mapilin, muna tayo huyatan yung sa'yo wala na kayo mapilin. Muna nga, pero nalitig yung pondoy. Pondoy yun, makakutang pa kayo, wala gani. Pero muna to, how do we value our worship through finances? Through our giving. Amen? Hindi na ito lang salin. Muna na salin, Lord, 20. Ang 20 na present sa offering basket. Ngayon ang kwarta, may panibay ni Simba. Ang iskalibo, ako tala sa pagkasimba. Naragyan po ko sa pulsa. But, if you measure, amen? If you give greater, kaya ito nasasabi kaya ako sa times, no? Hallelujah, ang atong pagsita, atong paghatag sa Ginoo na. Nakita na sa Ginoo. How do you value? How do you value your worship? Sabihin mo, I love you, Lord, gusto kita. Pero, mag-bike sa akin sa akin, Lord, ha? Isang mo sila, mag-bike sa amin. Saan mo kibutan ka ng Ginoo? Bikers, we are so blessed na dito kayo sa church. Palapakan natin itong buhay ng Diyos. Ipili ninyo ang pagsipa sa Ginoo this day. Rather than bike-bike ka sa labas. Maaari mo na, pero pagkasal kita, dapat alam kita sa balay sa Diyos. At kung ito importante sa pagkasi-kasi, that we will follow and put God into His rightful place. Sa pagkasi-kasi. Amen? Praise the Lord. Hindi lang na akong Ginoo, pero pagkasunod adlaw sa Lunes, makita na ako sa nag-short. Ikoy. Ako na lang mahuya. Oh, naadiri. Ka-short ko lang. Nesto sa ano. Tumigutas kay Sitina. Tapos kung na-normal na lang, nakapos, mapinutan mong like. Uy, naka-like pa si sister. You conform with her. Na-okay lang sa iyo. Nag-like kayo. Tapos hindi pa rin matago. I-post pa rin sa Facebook. Hindi ko sa kaligdagway. Come on, let's clap our hands for Jesus. Who will tell you this? Isa na ako. Hallelujah, praise God. Hindi ako na nag-preach. Pero I just want to share what I have observed. Parents, guard your children. Kung nakita nila na kapalayo-layo na sila sa church, nagahingo na sila sa hindi maayo, praise God, make and secure the salvation of your children. Because no other decision parents can ever make is for their children to bring them, hallelujah, someday, diha sa ginarihan sa ibuhin ng Diyos. Come on, let's glorify God. I'm about to close, praise God. I have read in an article that says, this world will soon pass. Earthly treasures will fade. People will fail you. You only have, your only hope is Jesus. Amen? He is forever. Wala siya ang forever na to, amen? Siya lang ang forever. Praise God. Your treasure, your perfect peace. The only lasting thing is Jesus. Come on, let's glorify God. Pastor Leo, praise the Lord. One more time, let's praise the Lord. Let's put it into our heart.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Come on, let's magnify the name of Jesus. Let's stand. Amen. Ang tulong sa Diyos na natulong sa mga isa sa atin. Ang atong pagpangalaga, hindi po ito laro-laro lamang mga kapatid. It's not a joke. It is bigger than life, eternal life, and eternal damnation. Ang Bible nagsasabi, ye are bought with a price. Titignan natin since from the Old Testament hanggang sa New Testament. The Lord is trying to reach everyone. Gustong abutin ng Diyos ang bawat isa. That's the very reason iniwan niya ang kanyang trono. Nagpakatao siya sa kalibutan upang tayo mabigyan ng kaligtasan. Ngunit, praise God, minsan ang tao ay talagang gustong lumayo. Gusto, amen. May kanya-kanyang sariling pag-iisip at kanya-kanyang sariling desisyon. Ngunit sa mga ganito, alam po natin kung paano sinubaybayan ng Diyos ang kanyang mga anak na Israelites or Israel. He protected them from the day of death angel, the killing of the firstborn, and he used the blood. Ginamit niya ang dugo na ilalagay sa kanilang mga poste. At sinabi niya, nung makita ng death angel na mayroong nakamarkang dugo sa mga doorpost, he just passed over. Dumaan lang siya, mga kapatid. At alam niyo ba kung anong klaseng dugo ang kanilang inilagay doon sa kanilang mga doorpost? It's the blood of the Lamb. Ngunit sa atin ngayon, hindi lang basta-basta dugo ng isang karnero, but the precious blood of Jesus. The blood that without spot and without blemish. Kaya po mga kapatid, ang mga klaseng sakit o whatever, things na gusto saktan po tayo, we have the blood of Jesus. Sabi ng Bible, for without the shedding of blood, there will be no remission of sins. Kaya po, mga kapatid, ang mensahe ng Diyos ay para sa bawat isa sa atin. So, bakit ito? It's time to stand in the truth. Lapit na magbalik ang Diyos. Lapit na siya magbalik. Mapatsyagan ka na siya. Biskan ka mo mapapatsyak ka, lapit na magbalik ang Ginoo. And there is no question about His coming. God has His own time of His coming. Hindi makapugong ang atong paggobyerno, ang atong ekonomiya, hindi makapugong sa mga buta. Sa panahon hindi tanda sa Diyos, kaya siya magabalik siya. But the question is, are we ready? Andam ba ta? Ready ba ta? Andam ba ang atong mga kabataan? Andam ba ang atong panimatan? Andam ba ang atong kasing-kasing? Hallelujah! Hallelujah! Kung naisip na ito, na hindi pa kita ready, don't waste your time. Huwag natin sayangin ang ating panahon, mga kapatid. Praise God! Hallelujah! Kung gunay na kailangan tayo mapuspos ng kanyang banal na Espiritu, gawin natin ngayon. Huwag natin hintayin na pwede pa natin pagbukas. Gawin natin na ayusin natin ang ating relasyon sa Diyos. Just like sa prodigal son, sinabi niya sa kanyang sarili, I will arise and go to my father's house. Na kailangan ng iyong decision. It's time to say, I will arise
And I want to be filled with His power. I want to walk according to His ways. I want to live the way He wants me to live. Oh, come on, let's worship the name of Jesus. Amen. Sa umagang ito, mga kapatid, buhay ang Diyos sa ating kalagitnaan. Siya po'y kumikilos sa umagang ito. Amen. Santa natin siya pamalandugan. Bigyan natin ang ating mga mata. Let's meditate on His words. Let's pray to Him at sabihin, Panginoon, kumusta yung ating relasyon sa iyong Panginoon? How far, how near am I? I want you to have a personal communication with our Creator. If you feel that you are dry, if you feel na kulang yung presensya, yung Espiritu, yung oil, the oil of the Spirit, don't wait that you will be ready. Huwag mong hintayin na maubusan ka ng langis. Huwag mong hintayin that you will be dried up. While you can still win
praise the way. You can reach him out. You can reach him out. Whatever you need right now. Kaya mo siyang abutin. Never allow him to be a but allow him to enter into your heart. Come on, sing it. Sing it, church. We are not in a hurry. Give him time to your heart. Bigyan mo siya ng lahat. Bigyan mo siya ng panahon. In the name of Jesus. I feel the mighty presence moving in this room. He's trying to reach everyone. He's trying to touch every life. I'm not afraid to go. Lord, I give my life to you. I offer my life to Jesus said, I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. We thank the Lord that in the midst of this pandemic, God showed His power. Ipakita niya dito. He has proven Himself years ago that He is the God, the miraculous God, who heals our body.
ngayon sa Davao, nagkataon na this day sa nalalakad siya. Pagkasanin ko, and everything na gusto mong magkakap, wala na ngayon, God has a purpose. God wants you to choose. So if you just believe, keep on believing, keep on trusting His words, He's the miraculous God who never changes. Today, sa ating pagkatapos, may mga prayer request na kung sa Bible. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be saved. And this sign shall follow them that believe. In my name, in the name of Jesus, ye shall cast out demons. Ye shall speak with new tongues. Ye shall take up serpents. Ye shall lay hands on the sick, and they shall recover. Today, hindi magiging mas mapasiguro ang ating pag-ibon, iba sa atin may mga negosyo, may mga trabaho sa luwas. But through the power of the name, I want you to use the authority and the power that you receive in the name of Jesus. I want you to speak healing over your family. I want you to speak healing, protection over your family. That God will protect us from any form of virus. That God will heal every kind of sickness. For He is the God that healeth me. We need the blood of Jesus. May prayer request din natin rin, office mate, supervisor, office mate, ni Ma'am Cherry, si Julius Brian Ramos. Accidentally, ito natin ko ang spinal cord. Kaya sa leg operation. Wala ka namin mabuling feeling siya. But our prayer has something to do. I want you to raise your hands. If you have a need, ano man yung pangangailangan mo kahit hindi sakit, I want you to claim it in the name of Jesus. I want you to declare it to yourself. Lord, I declare healing over my body in the name of Jesus. I declare provisions in the name of Jesus. I declare protection over my family. By the authority from the Word of God. And by the power of the name of Jesus. By the power of the blood of Jesus. I plead the blood of Jesus to cover your people of God in the name of Jesus. I declare healing over their bodies. I declare blessing over their families. Whatever they need, whatever prayer request that they have, in the name of Jesus, we believe in the power of your words. We believe in the power of your name. We believe in the power of your blood. We claim it right now, oh God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. We bring to you the name Julius Brian Ramos. Lord, may nag-undergo sa iyang leg operation. We pray, God, ikaw mag-ahatag sa successful operation. Mag-ahatag ka sa kumpleto na kayuhan sa iyo, Ginoo. In the name of Jesus. And to everyone na wala nangabot sa Silinga Church, who are watching right now in through live streaming, oh God. Right now, Lord, honor their faith, oh God. As they lift up their hands, as we mention your name, right now, Lord, hallelujah, hallelujah. Give their healing, oh God, to their bodies. And allow your protection be upon each and every one of us right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Shout with a shout of victory. Shout with a shout of praise. Let's come out, Dios.
us. We're dismissed in Jesus' name. Happy Sunday to all. We're still waiting for the new order from the province of Cotabato. We don't know next Sunday if we are already around. Amen. Hopefully, praise God.